Upang bigyan linaw ang siyentipiko at teknikal na aspeto po ng COVID-19 vaccine, kasama rin po natin ngayong umaga sina Dr. Eric Domingo, ang Director General ng Food and Drug Administration, Dr. Jaime Montoya, ang Executive Director ng Philippine Council for Health Research and Development ng DOST, at si Dr. Socorro Escalante, ang Philippine Representative ng World Health Organization. Mamaya po ay sasagutin nila yung mga katanungan po ipinadala ng ating mga kasamahan mula sa media. Samantala, para bigyan tayo ng update tungkol sa emergency use authorization ng COVID-19 vaccines at upang sagutin na rin yung mainit na issue tungkol sa umano'y pagbabakuna nito sa ilang mga Pilipino, kahit wala pa naman legal na basihan, we have here Dr. Eric Domingo, ang Director General ng FDA. Good morning po. Ay, magandang umaga po. Yusek Rocky, magbibigay lang po kami ng konting status report sa mga application po sa atin sa FDA. Unang-una po, dalawa pong bagay ang ina-apply sa FDA. Ang approval for a clinical trial ng isang vaccine under development at yun pong emergency use authorization o yung paggamit po ng isang bakuna, no, na nandito na po na maaari nang gamitin kontra COVID-19. Sa unang slide, ito po ngayon, meron po tayong tatlong natanggap na application para po sa COVID-19 vaccine clinical trial. Yung pong sa Sinovac at saka po sa Clover, ito po ay ongoing review po ngayon sa FDA. Meron lamang po silang mga konting dokumento pa na kulang na hinihingi namin para po makumpleto at ma-approve na sila. Pero meron pong pangatlo na application, yung sa Janssen, ng Johnson & Johnson, ito po ay na-approve na po ng FDA. So mag-uumpisa na po sila ngayong buwan na ito. Probably by next week, ito po yung clinical trial nung kanilang dinedevelop, very promising vaccine. At hinihintay po natin ngayon yung application din ng WHO Solidarity Trial. Next slide po. Aside from that, ang FDA din po ang magbibigay ng emergency use authorization. Ang ibig po sabihin, ang bakuna, bagamat under development pa, maaari na po nating tingnan kung makikita natin na maganda naman siya at magagamit during the public health emergency. Ang gusto po natin ay maging available po ito sa madla ng mabilis at kaagad-agad. Pero sisiguraduhin po natin ang safety niya at saka efficacy, no, without ever sacrificing or compromising safety. Next slide po. Noong pong December 1, si Pangulo natin binigyan ng Pilipinas ng karapatan, no, ang FDA, na mag-issue ng emergency use authorization. Ito po ay talagang this is a very important executive order because it allows us to use emergency use products under development. At ito nga po ay sinusundan ng ibang mga bansa dito po sa Western Pacific region na wala kasing gandang mechanism. Nagbigay po ito ng paraan ng ating Pangulo. Next slide please. Kailangan po para magkaroon ng emergency use authorization, bagamat dinedevelop ang vaccine, we need to have reasonable evidence that the drug may be effective to prevent COVID-19. Kailangan po yung potential benefit of the drug o yung kanyang benepisyo ay mas mabigat kaysa sa mga potential risk ng bakunang ito at wala pa pong approved at alternative na vaccine. No? Habang wala pa po talagang registered vaccine, pwede tayong magbigay ng EUA. Next slide po. Ang maaari pong mag-apply nito ay yung mga developers ng vaccine, maaari din pong mag-apply ang pamahalaan, no? Yung mga nag-i-implement ng mga programa. At ito ay maaari lamang i-apply sa mga produkto na nakaabot na po at least doon sa clinical trial phase 3. At ang isa pa pong importante, hindi tayo magbibigay ng EUA kung yung pong bakuna ay walang EUA sa bansang kanyang pinanggalingan. Ibig sabihin, hindi po tayo papayag na dito unang gagamitin, i-develop sa ibang bansa, tapos dito unang gagamitin ang bakuna. Kailangan in-approve muna siya sa bansang kanyang pinanggalingan at sa iba pong mga FDA counterpart or national regulatory agencies. Next slide please. So ito po yung mga mga eligible na mag-apply po sa atin. Nandyan po yung mga bakuna na alam nating dinevelop at meron ng EUA sa kanilang mga bansa. Katulad po ng Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Sa China po, meron yung Sinovac, tsaka Sinopharm. Pagkatapos sa India, meron po yung sa Bharat Biotech. So, ito po ang status nila ngayon. As of now, January 6, Pfizer Biotech lang po ang nag-apply pa sa Philippine FDA ng emergency use authorization. So, wala pong nakatambak na application sa FDA. Kaisa-isa pa lamang po ang aming natanggap na EUA.
nag-apply po sila nung bisperas ng Pasko at natanggap po natin yung kanilang mga papeles. Ang Pfizer po, ang maganda dito, medyo madali po siyang evaluate dahil meron na siyang EUA galing sa United Kingdom, sa US, sa Canada, sa Switzerland, Singapore, at iba pang bansa na alam po natin na very strict yung kanilang regulation. Meron na rin po siyang WHO emergency listing na nire-recognize po ng ating bansa according to EO 121. Next slide po. So ito po yung timeline ng sa Biotech. Nag-submit po sila sa amin nung hapon ng December 23. Nang unang araw po ng pasukan, nung December 28, ay naibigay na natin sa mga eksperto ang ating mga papeles at yung kanila pong mga scientific evidence for evaluation. Kahapon po, nagbigay ng konting mga katanungan yung ating mga eksperto na pinadala natin sa Pfizer at binigyan ko sila ng 48 hours to reply and to give us the information requested by our panel. Pagkatapos po nun, ibabalik nila yan sa akin by January 10 and a few days after that, makakagawa na po tayo ng desisyon doon sa kanilang EUA application. So napakabilis lamang po ng proseso pero dinadaanan po natin each and every step to make sure na yun pong kalidad, na yun pong safety at efficacy ng bakuna, bago po, ay sigurado tayo bago po natin siya aprubahan. At para masigurado na stable siya pagdating sa Pilipinas, at yung bakuna na ino-offer sa ibang bansa, yun din yung dadalhin sa atin. Same quality, same safety, safe efficacy. Next slide po. Ito po yung mga iba rin, no, ng mga inaabangan natin. Yung pong Oxford na AstraZeneca na bakuna, na-approve na po ito sa UK. Nabigyan na po sila ng EUA sa UK nung pong magbagong taon. At sa India. Ang expectation po natin, we anticipate na mag-a-apply na rin po sila dito sa atin sa Pilipinas. Dahil nagpaparamdam na rin naman po sila at sinabi nila na mag-a-apply na sila soon. Ang Sinopharm po, meron po itong approval na conditional approval. Parang EUA din po yon galing sa China, sa UAE, yung pong sa Bahrain. Pero dito po sa atin, hindi pa po sila nag-a-apply ng, ng EUA. Nung una, gagawa po sana sila ng clinical trial dito. Kaya lang, ang hinihingi po kasi nila tayo yung magbabayad nung gagastos sa clinical trial nila. At sabi naman po ng DOST, ang budget natin ay pang WHO clinical trial lamang. Kaya in the end, noong October, sinabi nila na hindi na sila magki-clinical trial sa Pilipinas, but we're still waiting for them to apply for an EUA para po mag-supply sa Pilipinas. Next slide po. Yung Sinovac, ito po, bagamat wala pa silang application na pinadala sa FDA, nagtanong na po sila sa amin, no? Sabi nila Secretary Charlie, kung ano yung mga requirements at saka kung ano po yung proseso. Naipadala na rin po namin sa kanila yung listahan ng mga requirements na ito. Kaya mukhang mag-apply na rin naman po sila soon. Mukhang kinukumpleto lamang po siguro nila yung kanilang makadokumento at yung scheduling po siguro nila ng kanilang pag-supply. Yung pong sa Russia, yung Sputnik 5, approved na rin po ito ng EUA sa Russia. Hindi pa po sila nag-a-apply sa atin, pero nanghingi na rin po sila ng information. At pinadala na po rin natin sa kanila yung requirements natin. So yung interest po ay nandyan na and hopefully mag-a-apply na rin po sila soon. Yun pong dalawa, yung Moderna na na-approve po sa USA tsaka sa Canada, ito po hindi pa sila nagtatanong sa atin. Mukhang naghahanap pa po ng magiging distributor nila dito or importer nila dito. At yung ito pong New Year, ang India, nagkaroon din po sila ng emergency use authorization sa isang homegrown vaccine nila na dinevelop po sa kanilang bansa, yung Bharat Biotech. Pero sa ngayon po, wala pa tayong informasyon dito. So, ulitin ko lamang po, sa ngayon yung Pfizer, ang ating may application na pending sa FDA, na mukhang malapit na rin po nating matapos ang proseso nito very soon. And we are expecting na magkaroon po ng mga EUA applications from AstraZeneca, from Sinovac, from Sputnik, at yung iba pa pong mga bakuna na may EUA dyan sa ibang bansa. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po, Dr. Eric Domingo ng Food and Drug Administration.